Ang kalusugan, hindi lang tungkulin ng iilan. Tungkulin din ito ng bayan. Kaya ating simulan ang usapang pangkalusugan. Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Magandang araw mga kasali, nandito na naman po kami upang talakayin ang mga paksang mahalaga sa ating kalusugan. Welcome po sa ating programa, ang Health Republic. Kami po ay napapanood at napapakinggan ninyo tuwing una at ikatlong Martes ng buwan mula po alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ako po si Cindy Navarrete at makakasama po rin po natin ang eksperto mula sa National Institutes of Health UP Manila at ang proponent at mainstay host po ng Health Republic, si Dr. Jinky Lu. Magandang araw po, Dr. Jinky. Hello Cindy at hello din sa ating mga taga-subaybay at taga-panood ng Health Republic dito sa DZUP 1602, Kasali Ka. At syempre dito sa episode natin at programa, pinag-uusapan natin mga pulisi at programang nauukol sa kalusugan ng taong bayan. Dahil ang iyong kalusugan ay responsibilidad din ng bayan. Dito sa Health Republic 1602, Kasali Ka. Ayan. At makakasama natin ngayong araw na ito ay aming colleague from the National Institutes of Health. Si Dr. Maria Esterlita Villanueva Uy ay isang neonatologist, pediatrician, mananaliksik at kasalukuyang direktor at research professor ng Institute of Child Health and Human Development sa NIH, National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila. Siya ay isang clinical professor din sa UP College of Medicine. Nagtapos siya ng BS Biology cum laude dito sa UP Diliman at doktor ng medisina sa UP College of Medicine at nagtapos ng fellowship sa neonatology sa Wayne State University Children's Hospital of Michigan, Detroit, Estados Unidos. Malawak ang kanyang karanasan sa newborn medicine, neonatal intensive care, kangaroo mother care, ano kaya yun, at child health research, kung saan pinamumunuan niya ang maraming mahalagang pag-aaral sa neonatal sepsis, hyperbilirubinemia, bakuna at kalusugan ng mga bata. Masyadong technical mga yan, pero ipapaliwanag sa atin mamaya ni Dr. Tita Uy. Ang nickname niya sa amin ay Tita. Meron siyang lokal at marami actually at international publications at kinikilala bilang isa sa mga nangungunang eksperto sa pangangalaga ng mga bagong silang sa ating bansa. Bukod sa kanyang mga pananaliksik, aktibo rin siya sa pagsasanay at paggabay ng mga pediatric fellows at residents sa UP PGH at malaki ang kanyang ambag sa pagpapabuti ng neonatal at child health outcomes sa Pilipinas, mga bagong silang at mga sanggol sa ating bansa. Magandang araw, Dr. Esterlita Uy, Dr. Tita, at sa lahat ng kinatawan ng National Institutes of Health. Magandang araw din sa iyo, Dr. Jinky, as well sa Cindy. Parang hindi ko nakilala yung ini-introduce mo. Welcome po sa Health Republic. Masyado ka kasing busy Nakatutok sa trabaho at hindi sa karangalan. Ayan, so welcome po sa Health Republic, Dr. Tita. Ayan, ngayong araw po ay ating tatalakayin ang First 1,000 Days Act o ang Republic Act number 11148. So simulan na po natin ito para bigyan po ng kaalaman ng ating mga viewers. Doc Tita, ano po ba ang First 1,000 Days Act? Anong batas po ang sinusunod nito o sinusuportahan po nito? Sige, Cindy. Gusto ko lang paliwanag kung ano yung first 1,000 days kasi apparently up to now, merong iba akala nila from birth to 2.5 years old. Pero ang first 1,000 days starts from conception to birth to 2 years old. So, 270 days of pregnancy and then 730 days from birth to 2 years old. This just emphasizes na habang buntis pa si mami sa sinapupunan, malaki po ang epekto niyan sa isisilang sa kalusugan po ng ating Ibig mga sabihin, sanggol. day 1 pa lang ng pregnancy ay counted na yun, na mahalagang aspeto yun sa sa kalusugan ng bata pag pinanganak hanggang lumaki siya. Yes. Okay.
At bakit naman naisipan natin na ano ang basehan yun, no, Doc Tita, kung bakit ang first 1,000 days ay napakahalaga sa kalusugan ng bata, hindi lang sa kasalukuyang panahon, no, nung panahon na from 0 to 2 years old, kundi sa future development niya as a human being. Actually, ang nakita, this is considered daw a critical window of opportunity kasi if we take advantage of it, parang optimal development ni baby. And a critical window of vulnerability kasi any bad experience like neglect, abuse, recurrent infections or illnesses, and chronic malnutrition na ang manifestation is stunting, which is mga 2 standard deviation daw from the average height, from the height for age, no? Ang stunting ay hindi stunting. pagtangkad. Oo, parang maliit, bansot. ano siya. Parang Maliit siya para bansot sa edad ganon. niya. Sa edad niya po. Okay. Kasi ang stunting is the main manifestation po ng chronic malnutrition, no. So ang nakita kasi within this period, ang brain growth is the fastest. Sabi nga, almost 1,000 brain connections per second. Wow. In the first 1,000 days, which cannot be repeated in our lifetime. Wow. So we have to make sure na the i-capture baby is mo. well protected during this Yung time. panahon na yun, no? So yung first 1,000 days mula sa sinapupunan ng nanay hanggang 2 years old siya. So yun lang yung panahon na dumadami yung neural connections niya dun sa Yes, kanyang brain. At yun ang basehan ng kanyang future, no? Developmental advances. Napakaganda pala nun. Pero bakit laging sinasabing nutrition ay nakakabit lagi doon sa first 1,000 days? Ano yung importansya ng nutrition, Doc Tita? Kasi ang nakita nga, sabi ko nga kanina, nung 2010, merong nag-address si then Secretary of State Hillary Clinton with an Irish Prime Minister. Parang they actually talked about the first 1,000 days. Kasi nga, sinasabi nila, to combat global malnutrition. Kasi kung may chronic malnutrition ka during this time, and it seems nga ho, during the first 1,000 days, doon talaga yung makikita mo yung effect ng chronic malnutrition, which is stunting. Sabi nila, kapag early stunting, which is less than 2 years of age, stunted ka na, meron kang 4 times risk of dying. Tapos yung IQ scores mo can go down as low as 11. And then as an adult, you earn less kasi yung employability potential mo mababa. And it turned out, even the country's economy, like yung gross domestic product, in the Philippines, they said, went down to even as low as, we lost like around 328 billion a year due to childhood stunting. Kasi this is parang translated na mababa yung employability ng ating patients or ang ating adults who were stunted early. Ngayon, ito, based lang to sa isang lecture na pakinggan ko, na yung stunting daw, only 20% is genetic. Kasi sinasabi natin, Filipinos tayo, maiksi. Pandak. Oo, pero actually 20% lang yon. Ang majority maybe because of other causes like recurrent infection or chronic malnutrition. So ang pinakadahilan actually ng pag-delay ng growth ng isang bata, no, ng kapapanganak ay malnutrition more or less. Yes. At hindi talaga yung mga infectious disease, hindi rin ang tinatawag nating genetic factors, no, o genetic predisposition. Ang ibig mong sabihin hindi masyadong ganun kaganda ang nutrition ng Pilipino. Sa tingin ko, kaya nga in-include na first 1,000 days, 270 days of pregnancy. Kasi daw kapag yung mother, adolescent, dahil hindi pa niya nako-complete yung kanyang full growth potential, or mothers stunted din, or yung tinatawag na BMI, payat din siya, may risk sila of producing or delivering a baby na tinatawag low birth weight, less than 2.5 kilos. And low birth weight is a big risk or a significant risk of being stunted at 2 years of age. So inaalagaan na.
nagbubuntis pa lang. So, nagmamatter din po pala si mother, no? Kapag hindi rin po siya healthy kasi malaki po yung factor, no? Na kung siya stunted din, pati si baby, possible din po na maging ganon. Yes. So, to monitor po yung compliance with implementation of this first 1,000 Days Act program po, no? Paano po ba ito isinasagawa, Doc Tita? Meron tayong Republic Act na 11148, Kalusugan at Nutrisyon ng Magnanay Act. This was signed in last November 29, 2018 pa. So, Bago mag-COVID, bago no? pa mag-COVID. Ang maganda dito, it's a multi-departmental. Supposedly, it cuts across multiple agencies like National Nutritional Council, ang head, DOH, DSWD, Department of Agriculture, Department of Labor, budget and budget. All this is to really help the nutrition of the whole family. Kasi syempre, DOLE to make sure that adequately employed, agriculture to make sure na may food security, etc. So it's parang Very holistic siya, itong RA na to. At pero ang nangunguna dyan ba ang Department of Health? Ang nangunguna yung National Nutrition Council, pero parang ang nangunguna rin Department of Health. Oo. Kasi masyadong importante ito na parang window of opportunity lang na hindi pwedeng palampasin. Yes. Ang sinasabing hindi mo na maibalik ang nakalipas. So, pag nalampasan mo na ito, wala nang bawian. Talagang stunted na si baby. Yes. Hindi na siya talaga magkakaroon ng napakagandang potential sa pag-aral, sa kanyang employability in the future and the like. Oo. Pero mula nung 2018 nung in-implement natin itong Republic Act 111 11148 ano, oo. 111, no, number 48. So meron na bang nagkaroon na ba tayo ng progress, no, sa pagbawas ng stunting, pagbawas din ng malnutrition sa mga bata hanggang 2 years old, Doc Tita? Actually, yan nga yung ating hinahabol for the SDG goals. Kasi ang gusto natin sa SDG goals, supposedly, ang stunting, 30% reduction from the 2012 baseline. Oo. So, kailangan maging by 2030, 19%. Pero ngayon, I think it's still 24 or 24% pa pero yata. at least may reduction siya, no? Pero kulang pa rin. Kulang pa. Oo. Kasi parang medyo hindi ganong nakikita kaganda yung reduction. So we really have to work on this bill. Oo. So magandang pag-usapan din natin kung ano yung mga dapat na programa, specific programs para maipatupad itong RA 11148 or first 1,000 days for a healthy baby. Pero sa ngayon, Doc Tita, para maintindihan natin, no, gaano ba kalaganap ang problema na ito? Ano ba ang prevalence or incidence ng stunting sa ating bansa at kumpara sa global statistics at sa buong Asia? Actually, meron akong ang alam ko kasi po, ang chronic malnutrition, ang stunting is the most common form of chronic malnutrition. Tapos, since the start of yung first 1,000 days, you can see that in the high-income countries, parang significant reduction yung stunting. Pero here in Asia, mukhang hindi masyadong nag-improve yung sa Philippines. But this is from the World Health about undernutrition in the Philippines. Nung 2000, ang stunting natin was 34. Wow. Pero nung 2019, it's 30. So parang in 19 years, parang bumaba lang ng 4. Although sa 2023, parang meron na tayong sinasabi na 26 na lang, 26.8. Oo. Pero parang we still have a lot to go. Kasi in other countries, they were able to really go down abruptly. Ibig mong sabihin, Doc Tita, halimbawa nung 23, 26.8 na lang siya percent, ibig sabihin nun 26.8% ng lahat
ng bata hanggang 2 years old ang may problemang stunting. Yes. Under 5. Ito, Under under 5. 5 Pero years mas marami old. pa kapag less than 2 Ilan years ba old. ang ating 0 to 5 years old sa Pilipinas? Ano ba ang statistics natin ngayon, Cindy? No, pag 26.8, ang laki masyado nun, almost one-third. Ibig mo sabihin, almost one-third ng mga bata sa Pilipinas, batang Pinoy, Parang sinasabi na 1:4. 1:4. Sobrang dami no na stunted siya. At syempre, at sinasabi din dito, only 14 countries palalo globally account for 80% of stunted children. At kasama na ang Pilipinas. Number 9 sa buong mundo pala ang Yes, Pilipinas yes. in terms of stunting ng mga bata. No? Kung number 9 siya, pero number 1 tayo sa Asia. Bakit ganon? Number 2 sa Asia. Number 2 sa Asia. Second to the largest archipelago, Indonesia. Okay. So parang for a small country being number 2 is really a big, parang It's a very big problem. A big Oo. problem. Dok, paano po kaya yung implikasyon nito na meron po tayong mataas na stunting rate? Ano po yung implikasyon nito sa national health policies pag po? Ayan na nga kung nakikita mo kung talaga bang sinasabi ang early stunting, supposed to be have irreversible neurocognitive outcome. You can already see it, 'di ba, yung standing natin sa latest SATs, we were like second to the lowest dun sa math and sa English. So, I think we have to improve the potential of our children, no? We cannot really blame it all in sa education. I think we have to make sure the children are healthy enough to receive the adequate education. So kung national health policy, di ba Cindy at Doc Tita, ibig sabihin nun, dala-dala mo hanggang adolescence, hanggang adulthood, hanggang aging, no, process, yung sakit na yon kasi vulnerable ka na, bata ka pa, 'di ba? Stunted, ibig sabihin nun, may problema ka sa kalusugan, no? It will impact eventually yung total health mo. Kaya ang mangyayari nun ay dala-dala mo yung sakit na yon at magkakaroon ng mataas na health burden para sa Pilipinas. At syempre, kung gusto ng Department of Health at ating mga LGUs na pababain ang mga sakit sa Pilipinas, magkaroon tayo ng magandang health outcomes, kailangan pala balikan mo. Balikan mo yung mga bata. Yun pala ang isa sa mga importanteng dapat gawin ng ating mga national agencies involved in health. For instance po, yung low birth weight kasi parang mataas din sa atin yun Dati number 1 tayo among whole the Southeast Asian as the highest low birth weight. Ay, Diba yun yun yung pala. risk factor for early For stunting. stunting. So dapat inaalagaan natin yung mga buntis natin Yes. with good nutrition. Ang recommendation na ngayon ng DOH, at least 8 prenatal check-ups na. Dati kasi 4, minimum of 4. So talagang babantayan sila para in the hope na bababa yung low birth weight. So doon pa lang. And then sa first 6 months, we should advocate for exclusive breastfeeding kasi less infection, better growth, and then after 6 months, continued breastfeeding up to 2 years of age, pero timely and adequate complementary feeding. Ibig sabihin, di ba, doon na tayo mag-umpisa magbigay ng mga solid foods. Make sure na this is also healthy, nutritious, rather than just, yung iba kasi lagay lang ng lugaw. So that's only carbohydrate. You have to make sure complete diet din siya. Meron siyang Na carrot, meron siyang carrots. meat, proteins, kahit hindi tayo nutritionist, no? May carrots, may protein. Oo, tapos may mga may mga supplements like mga green vitamins. vegetable, vitamin A rich vegetables, fruits. So tayo pala ang pinakamataas in terms sa Asia in terms of low birth weight. Tapos tayo din ay number 2 in terms of stunting. How about yung maternal mortality? Mataas din ba dito sa ating bansa? At kaugnay niyan ay mataas din ba ang
neonatal mortality natin. Ang pagkakaalam ko lang sa maternal mortality, mataas pa rin tayo. Na parang we're not sure if we'll be able to meet the SDG goal do sa reduction ng maternal mortality. Mataas pa rin. Tapos, with regards neonatal mortality, ang aim ng WHO is 12 deaths per 1,000 live births. Noong una, naibaba na natin, nandun na tayo sa 13, pre-COVID, 12.5, tapos tumaas uli ng 14 eh. Kaya kailangan pa rin nating gawan ng more intervention to make sure that these babies survive by being born healthier and with better birth weights. Yun. Kaya po pala importante din nun yung merong personal intervention sa parents at sa baby para din aside sa maalagaan din sila sa hospital, sila rin mismo naalagaan po nila yung mga baby. So, kanina po na pag-uusapan na rin natin yung pagpapalakas po ng health system. So, ano po kaya yung papel naman ng mga digital health tools katulad po ng mga teleconsultation para po mas mapalakas pa yung sistema natin sa kalusugan po? Yung DOST, binigyan yung NIH, specifically yung National Telehealth Center, nabigyan sila ng grant to make an cell phone app to remind the mothers how to remind the mothers na check up na, if you're feeling this, go to your health center, etc. Parang to guide, to nurture daw, and to alert the mothers and their infants with regards health promotion, yung magpapabakuna sila, magpapa-prenatal check-up, baby check-up, kung ano yung mga food na dapat kainin. So, ang tawag doon, Kalinga App. Kalinga App. Nagawa na po yan ng National Telehealth Center. Anong year? Siguro kamakailan lang, ano? Parang ngayon, hindi ko alam pero may alpha and beta testing na sila. So, mukhang okay na yun. Ang hinihinga na lang namin ng pondo, yung sa implementation. Implementation of this to the pregnant women up to their children at 2 years of age. To see if there will be an improvement in behavior. Kasi yung prenatal check-up na adequate na 8, konti lang yung nakakagawa. Yung exclusive breastfeeding up to 6 months, hindi pa rin natin nare-reach yung goal. Timely feeding, complementary feeding. Sana rin ma-emphasize yung responsive caregiving, na yung parents are talking, playing with their infants. So, napaka-holistic pala nito, no? Hindi lang naukol sa nutrition or sa infection or sa bakuna, which are very medical in nature, kundi kasama na rin yung emotional support, cognitive development, stimulation ng mga bata. 'Di ba? Kasi parang doon napapasailalim yung magandang pag-develop nung bagong sanggol hanggang 2 years old siya, or even hanggang 5 years old according to Doc Tita. Pero Doc Tita, paano kaya yun? Bakit ang dami pa rin? Ano ba talaga yung number one problem natin? Is it because of the lack of food? O walang nutrisyon yung kinakain? O hindi maabot ng inyong programa? Kasama na yung DOH, ano? Na ang mga pamilya sa liblib na puok, lalo na yung mga geographically disadvantaged, no, areas, mga GIDAs natin. Ano ang inyong masasabi tungkol dyan? Kasi ayon sa inyong datos na pinipresenta ngayon, medyo talagang mataas pa rin yung maternal mortality, neonatal mortality, pati na rin stunting and low birth weight. Yung first 1,000 days act kasi, parang it's actually strengthening the existing services na actually kasama pati adolescents dyan, na kailangan lang parang if we strengthen it, then if we're able to make sure that they were able to have prenatal care for 8 times, yung parang talagang nabantayan yung mga magulang at saka yung mga bata,
Then, kasi meron namang programs well baby check-up, vaccination, which is what are needed. So, hopefully, kung talaga mas strengthen yung maternal and child services, complemented with yung food security nga. Hindi ko naman hindi kasi natin talaga masabi yung with regards food security. Kung Pero nakakalungkot maalalay kasi sila. yun yung ating datos na middle income economy naman tayo, hindi naman tayo low income economy sa Pilipinas. Ano kaya ang punot dulo ng problema na ito? At dapat yan ang tutukan ng ating mga ahensya tulad ng Department of Health. Pero sa kasalukuyan, tumutulong na nga ang National Institutes of Health, lalo na yung institute ni na Doc Tita kung saan siya director, Institute of Child Health and Development. Actually, marami kayong programa, no? At yan yung mga pwede nating pag-usapan sa pagbabalik natin after our break. Ayan. So, ang dami na po nating napag-usapan with Doc Tita. Ayan, maraming salamat po. Pero bibitinin po muna natin ang ating mga listeners and viewers sa ating pong pagbabalik ay ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan. Kasama pa rin po si Dr. Starlita Uy ng National Institutes of Health. Manatili po sa pakikinig at panonood sa ating programa kung saan ang kalusugan mo. Ang kalusugan nating lahat ay responsibilidad ng bayan. Sa DZUP 1602, Kasali ka. Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Make Eco Bricks now. Step 1. Clean and dry out an empty 500 ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Eco Bricks at the UP Haring Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Eco Bricks can build flood rafts, homes, and schools. Maging bahagi ng Plastic Solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Ayon sa Motorcycle Development Program Participants Association, mayroong mahigit 60 aksidente dahil sa motor araw-araw. Mag-ingat sa daan. Laging magsuot ng helmet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka! 8 out of 10 teenagers experience cyberbullying through social media. Cyberbullies use email and instant messaging to spread lies. If you're being bullied, reach out to an adult that you know and trust. There are a lot of ways to get the help and support that you need. If cyberbullying is happening to you or a loved one, you can contact the National Bureau of Investigation at 521-9208, local numbers 3429 and 3497. A message from DZUP 1602, kasali ka. Ano ba yan? Mga Pilipino talaga, di marunong sumunod oh! Ang daming basura sa daan. Pinoy talaga kung san-san lang nagtatapon. Hay nako, Pinoy talaga oh. Singit ng singit. Bakit nga ba ginagamit ang mga salitang ito para bigyan ng masamang kulay ang pagiging Pilipino? Bigyan nating halaga ang salitang Pilipino. Bahagi ito ng pangangalaga sa ating pagkatao. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka! Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, kasali ka. Abay Juan, itigil mo na nga yung paninigarilyo mo. Minsan-minsan lang naman to. Isipin mo naman kami ng anak mo. Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba? Oo naman anak. Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan kanito maapektuhan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Sa tingin ko,
Ako ang pinakamakabayan sa barkada. Kasi naniniwala ako na ang payapang pampang ay para lang sa mga pangahas na sasalungat sa limpuyo ng mga alon sa panahon ng unos. O ha? Luwalhati Bautista yan. Dekada 70. May hugot makabayan din ako, no? Negosyo o kalayaan. Bayan o sarili. Pumili ka. General Luna. Written by Henry Francia, E.A. Rocha, at Gerald Tarog. Wow! Contemporary! Pero akala nyo kayo lang? Kung walang kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Mike De Leon, Jose F. Lacaba, Jose Almujuela, Sister Stella L. Isabuhay ang pagiging makabayan. Kalayaan ng iba ay igalang. Irespeto ang intellectual property rights at iba pang mga karapatan. Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka! Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Ayan, nagbabalik po ang Health Republic kung saan ang kalusugan mo, ang kalusugan nating lahat ay responsibilidad ng bayan. Ayan, kayo na po marami po tayong mga napag-usapan, yung mga pambungad po no, na mga kaalaman tungkol po sa First 1,000 Days Act o ang Republic Act number 11148. Ayan, kasama pa rin po natin sa ating talakayan si Dr. Estelita Uy or si Dr. Tita ng National Institutes of Health. Ayan, magandang araw po Dr. Tita. Bati po ulit kayo. Magandang araw po ulit. Okay. Dok Tita, napakaganda ng ating usapin ngayon, no? Kasi first 1,000 days ni baby para maging healthy siya at healthy rin si mommy, no? Talagang tandem yung diet ngang tawag doon, the mother and the child. At syempre maraming programang inilunsad ang Institute of Child Health and Development sa National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila, na kung saan direktor si Doc Tita. At pag-usapan naman natin ngayon kung ano yung mga proyekto at mga programang inilunsad nila para mapaangat ang kalusugan ng ating mga sanggol. Ayan. At mga bata. So kagaya po ng nabanggit ni Dr. Jinky, pag-usapan po natin yun, no? Isa po sa mga halimbawa ng programang ito ay yung Kangaroo Mother Care, complementary feeding and exclusive breastfeeding at iba pa. So para mas palalimin pa po ito, bibigyan po tayong pagpapaliwanag ni Dr. Tita. Okay. Bakit siya kangaroo, no? Bakit siya favorite animal ko yan, ano? Patalon-talon siya eh. Tapos tinatago pa yung baby baka sa loob ng... reason behind mo. So, Kangaroo Mother Care started in Colombia initially because of lack of incubators. So what they did with the tube blouse, they placed the baby skin to skin with the mother. So face to face sila. So yung baby ang suot lang diaper, tapos parang nakayakap sa mother. Kasi yung tapos init na galing sa katawan ng tao. So, pero ang nakita, hindi lang pala for control of temperature, nakita nila, pero there's this big tawag meta-analysis wherein they analyze several trials. Halos 40%, so almost 50, no? Almost 40% reduction in neonatal deaths with just that. And then yung sepsis, which is I think number 3 cause or number 4 cause of neonatal mortality, also decrease. Tapos yung growth is faster, and then yung exclusive breastfeeding was higher at 6 months. Kasi may bonding na kaagad si baby sa mother. So, no? connection na po. Pero yung skin to skin mo, ang tawag intermittent, at least 8 hours total per day. So, sa hospital, nag-umpisa na sila nun. Tapos, meron din kaming KMC room sa PGH where ang aim, at least 18 to 24 hours of KMC, Kangaroo Mother Care. Kasi, parang so nakadikit yung si baby tapos may tube blouse dito sa chest ng mommy. So the mother can stand, can walk kasi may tube blouse naman siya. Kasi the longer the duration of KMC,
the higher or mas nakikita yung benefits niya. Dahil ba ito sa warmth? Warmth na nanggagaling Parang sa nanay? warmth, Oo. So, malaking bagay pala, no? Parang yung warmth ng sun, it can provide us so many good things. Ganun din pala ang warmth ng mother. Bonding Bonding din. siya. Opo. Oo. Supposedly, the skin, with the skin to skin, the baby will be colonized by the friendly bacteria of the mother's skin rather than the hospital bacteria, no? So that may be the reason So, hindi for lang yung decrease. warmth, kundi yung yung mga bacterial, no? Yung good bacteria na nasa mommy ay mapupunta na rin sa baby Tapos, niya. nutrition, mas na exclusive breastfeeding. Tapos, siguro may responsive parenting because the mother is singing or talking to the baby. What's para sa akin, there was this study na in Colombia, 25 years, yung mga nag-KMC nung newborn or nung preterm sila or low birth weight sila. At finalo up sila up to 25 years. Better social, social Interaction. relationship, better employability sa mga dito. So parang nakita nila, may long-term effect din pala. Sana pwede rin yan sa adult, no? Skin Kahit to sa skin edad po, hugging. sobrang muna. Oo, para magkaroon ka ng healthy, no? Parang Healthy naman po marami na pong hospital sa Philippines ang gumagawa. Pero syempre, kailangan natin ng quality KMC na sana at least 8 hours kapag bumibisita, 2 to 3 hours in the morning siguro or 4 to 6 hours in the afternoon. Pero dapat po 8 hours per day. Sana. Minimum of 8 Iba kasi hours. parang hanggang 1 hour lang, 2 hours. Mas Lalo na maganda pag may sana. trabaho si nanay, Oo, ano. kapag busy si Pero mama. pwede bang hindi si nanay? Halimbawa, may caregiver ka, may lola ka, o auntie ka, or mas adult na ate mo, pwede ba nang gawin magsasub yun? kay mommy. Actually, ang nakita namin, gustong-gusto ng fathers. Kaya kung minsan sabi Mas si KFC, daddy. oo. Kasi parang, there was this study before na syempre, gusto KMC early on, yung mother nasa recovery room, yung father ang gagawa. Tapos nakita namin, even this after the study, the father still continue to go to the NICU. Sa isang hospital nga, ginagawa rin to sa St. Luke's Banding, QC. Parang habang nagpa-pump yung Si mommy. nagmamadali yung father para meron siyang chance. So, kaya minsan inuunahan niya yung mommy pumunta para magki-KMC muna siya. Ang galing pong tulong nun kasi 'di ba para makapag-rest din si mommy habang nagpa-produce ng At saka milk. eventually, pag may bonding na kasi si papa kay baby, habang lumalaki si baby, ganun na rin ang kanilang magiging relasyon. It builds some kind of connection doon sa bata. Kasi usually si mommy lang, pero ito opportunity na ni daddy, no? From KMC to KFC. Naging fried chicken. Kalinga father care na pala siya. Actually, after discharge, marami akong pasyente na natutulog talaga yung baby on the chest of the father. Parang So advisable ba yun, nagbabanding Doc sila. Tita, na yung sanggol, hindi na siya sa crib, ano? Kundi dito talaga pwede siyang matulog with the mommy and daddy sa chest Or niya. medyo delikado wag pa po yun. muna. Dapat kasi, Nakatayo, no? sabi ko, dapat nasa gitna ka ng beda, saka maganda talaga may tube blouse. Para hindi mahulog hindi si mahulog. baby. Secured. Tsaka may support siya sa kanyang katawan at pati sa kanyang leeg kasi syempre, ano pa yan, medyo weak pa, wala pa, hindi pa well-developed yung kanyang muscles. Kaya kailangan may tube. So, yung tube blouse na yun, saan nabibili yun? Sa mga hospital ba? Or any tube po. Yung iba kasi pwedeng tube blouse or sleeveless na malalim lang. Ah. Tapos yung mga fathers ko minsan yung sandong malalim lang. Ini-improvise din minsan. So improvise. Akala ko meron talagang standard. Standard na kailangan tube. kuhanin mo itong tube. Tapos may parang may warmer din siya. Sa loob. Hindi, okay lang yun. Okay. Actually, nung meron kasing 2025 WHO guideline uli on kangaroo mother care. May discussion pala na gawin na lang kangaroo care to make sure na the other family members Pwedeng can mag-sub. do it. Kaya lang parang in the end, yung WHO maintain KMC, kangaroo mother care, to just emphasize that there is advantage also, that the mother will be the
main caregiver. Plus, there are advantages to the mother na decrease yung maternal depression, anxiety scores. Nakita nila, mas maganda yung less down Postpartum ng depression. milk. Oo. Tapos, ano pa ba yung isa? Na parang less postpartum hemorrhage, which is the number one cause of Death. maternal death. So, napakaganda. parang mother, baby, and the whole family. And the whole family siya, no? Kasi total care actually, no? Parang family-oriented and family-integrated care for the baby. Pero paano naman yun? Kailangan maiwasan pag may sakit. Halimbawa, yun naman ang problema. Kung may sakit si mommy or other family members, dapat iwasan muna ito. But eventually, talagang ini-encourage natong itong kangaroo care. Hanggang anong edad yun, Doc Tita? Well, umpisahan ko muna na dati, sasabihin kapag stable lang yung low birth weight, pero ngayon yung WHO, once even may oxygen support yung baby, as early as delivery, kung pwede, maumpisahan na daw. Tapos, kailan ang ending, kapag full term na si baby, kunyari, pinanganak siya ng 34 weeks, by 40 weeks, so that would be in 2 months, pwede hanggang dun siya o hanggang 2.5 kilos o hanggang ayaw na ni baby. Yung parang Makulit na irritable siya. na siya, Oo, kasi ayaw siguro malaki na siya, nainita na siya sa tube. No? So, yun yung mga signs when to stop. So, napakadami nating pwedeng intervention na mura naman. Like breastfeeding, wala ka nang gagastusin ng mga formula milk. Yes. Oo, tapos itong sinasabing ang kangaroo care, yakapin mo lang naman, 'di ba? Wala namang gastusin 'yon at napapaganda mo yung appetite, although kahit mababa yung hindi masyadong maganda yung mga pagkain, basta may nutrition, no? May nutritional value yung ating mga kinakain. At siguro minsan mag-interview tayo ng nutritionist, no? Cindy, para malaman natin kung ano yung mga murang pagkain na mataas ang nutrition para sa mga bata. Kasi isang malaking problema talaga yung from 0 to 5, tapos sinasabi mong stunted siya at nagkakaroon siya ng iba pang kaakibat na sakit tulad ng infection, maapektuhan yung kanyang physical health at kanyang mental development. At napakalungkot nun kasi pwede mo namang iwasan yun, preventable, di ba, Doc Tita? At alam na ba ito ng ating mga pamilya sa kanayunan? Meron na tayong kangaroo care. Napopromote po ba ito, Doc Tita? Ngayon, pinopromote namin to through the hospitals. Pero there's a move to really go through the community. Kasi parang, syempre, akala nila pagka uwi sa bahay, ihinto na. Nagpapauwi na tayo talaga ng maliliit na babies na kailangan pa rin kangaroo mother care sa bahay. So parang ibig niyong sabihin, hindi pa siya talaga laganap. Etong mga approach, may simple approaches but can make a very big impact on the health of the baby, including the health of the mother, no? Kailangan palawigin pa natin ito. Kasi parang dito lang sa urban settings, no? Meron din, siguro nga, doon kasi ang tinetrain kasi namin yung mga hospitals Pero slowly we're training yung mga LGUs na sa mga LGUs. Kasi dito rin sa datos ni Doc Tita, no, sinasabi mo na, kaya ako natatanong yung Kalinga, itong kangaroo care, sa ibang rehiyon at probinsya ng Pilipinas, kasi dito sa datos mo may mga rehiyon talaga, no, na napakataas ng stunting. Saan ba ito laganap, Doc Tita? Anong mga ang natatandaan ko, ang BARM ang pinakamataas ang stunting. So ang kailangan nga natin, ang alam ko kasi dati merong Wi-Fi in every barangay. So we're hoping na, sinabi naman sa amin, we're in discussion with BARM also to help them sa first 1,000 days. Tinanong namin, ang kailangan kasi namin, merong Wi-Fi. Sabi naman nila, may Wi-Fi naman daw sa kanila. So hopefully mag-proceed yung project namin with BARM. So napaka-importante din pala ng DICT, kasi sila yung in charge doon sa Wi-Fi penetration, stability, penetration sa mga kanayunan at iba pa. Kasi dito nga sa datos mo, Doc Tita, sa BARM, almost 50% ang problema ng stunting.
45.2%. Napakataas noon, kalahati ng populasyon ng mga pinapanganak hanggang 2 to 5 years old ay stunted. Oo, ibig sabihin, pag sinabi mo bang stunted siya, definitely malnourished siya. Chronic malnutrition. Ibig sabihin. Chronic malnutrition. At pag chronically malnourished ka, mas at risk ka sa mga infection, sa mga sakit. Yung IQ, supposedly, neurocognitive mo. At sumusunod dyan yung Mimaropa, 'di ba? Meron din dyan yung Bicol region, Mataas, Soxargen, 40%, Western Visayas, 39.8%. Ang pinakamababa, wow, ang Central Luzon kasi yan yung rice bowl of the Philippines. Puro kanin na lang. 'Di ba? Pinakamababa 23.1%. Sumusunod dyan ang NCR kasi nandyan yung mga services natin. So itong geographic disparity natin ay nakakalungkot din. Kaya kung may programa ang ating mga ahensya, national o local, kailangan meron kang inilulunsad na health equity. Ibig sabihin nun, bibigyan mo ng prioridad yung mga matataas ang problema. Tulad nga ng tinabi ni Doc Tita na BARM. Sa BARM, ito yung kanilang problema. Okay, so Doc Tita, bukod dun sa kangaroo care, di ba meron pa kayong ibang programa tulad nung Kalinga? Kalinga app. Nasabi ko kanina, yung Kalinga app, actually, ang ibig sabihin yan, cellphone app to, teka lang Pero kailangan bang mataas yung kalidad ng cellphone mo? It's a cellphone, yan yung application to nurture, guide, and alert the mother-infant diets. Alert system lang siya. So, hindi mo na talaga i-download. Parang i-alert ka, nakapag prenatal check-up ka na ba? For monitoring parang you're alerting them. Parang sa mga lindol, di ba, may sudden alert ka, ang mga disaster situations, may mga alert. So, parang ganun ang nangyayari. Yes. Mahal ba yun pag nagkakaroon ka ng national alert? At sino ba ang nagbibigay ng national alert na yan? Siguro DOH. Yata, NDDRMC ang baka yung disaster. Sila pa rin ang nagbibigay ng alert na ito. Okay. So hopefully dito din, sana nga, mapondohan kami sa implementation. Pero yung mismong cell app, gawa na siya. Pero anong ibig niyo sabihin sa implementation, Doc Tita? Parang nagawa na yung cellphone app. Oo. So, yung development na fund na yan ng DOST, tas natapos na. Ngayon, implement na namin. Yung parang magre-recruit na kami ng mga nanay at bata. Ng mga buntis. Kasi buntis. Yung on first check-up, magre-recruit na kami, tas ga-guide namin sila. Tas tingnan natin kung bababa yung mga outcome measures like good prenatal check-up, low birth weight, breastfeeding, exclusive breastfeeding, nutritious intake of food, complementary feeding. Tapos may mental health, dinagdagan ko ng mental health with regards responsive parenting. And ang exploratory outcome is less stunting saka higher IQ. Sana. So may mga mini test tayo to measure IQ, no? Oo, at pati na rin yung stunting. Kasi may standards yan ng DOH at WHO para mga may standard deviations. At this age, dapat ito yung range nung tangkad mo. Pero kung sadya ka namang, malusog ka naman, sadya ka ng pandak, ano pa ba? Kasi i-measure mo rin doon yung nutrition, no? Status nung bata. Siguro maliban sa baka kasi nag-umpisa siya sa talaga maliit siyang baby. Maski yung growth pattern, yung rate of increase siguro importante din yun. Kasi yung one problem is yung parang hindi ka lumalaki. Pero kung nag-umpisa ka kasi, 'di ba, low birth weight, baka kako pwede ka rin mag-spurt. Yung pag-increase parang normal rate of increase in growth. So ang importante doon hindi talaga yung tangkad mo.
no, kundi yung laki mo, yung weight mo, kundi yung spurt niya, yung growth Naisip ko over lang a yun period. for the yung talagang standard Standard na, na. well-nourished, baka kako, ano lang yun. Oo. Baka nag-upisa siya ng May progression. extremely premature siya. Tapos umaakyat siya. Basta umaakyat, meron siyang Baka positive pwede rin positive increase of weight, positive increase of height, 'di ba? Yun yung mga parameters natin. Ayan. So, marami na po tayong mga natalakay na mga programs po, no? Ngayon, balikan din po natin yung isa pa po sa mga naging research project niyo po. Ito pong biochemical clinical yung Kalinga yan na app. pala yung Kalinga Opo. app, So, pwede po ba nating tanungin, ano po ba yung objective po ng pag-aaral na to? Tungkol naman po sa neurodevelopment ng bata, yung growth and brain development po niya. Kasi ang gusto sana namin, kung mababantayan namin yung parents, parang mabibigyan ng advice and alerts, we will be able to prevent yung mga interim outcomes like low birth weight, stillbirth, or preterm births. Tapos titignan namin kung sila ba magiging exclusively breastfed at 6 months, 12 months, 24 months, adequate complementary feeding. Gusto rin sana namin makita na parang we want to also give advice on responsive parenting para holistic siya na emotionally, socially, physically okay si baby, no? So, ano po kaya yung advance po na sinusuri kapag sinasagawa po yung program na ito? Parang we're asking for funds pa to really implement the cellphone app program. Pero yun na nga ang aim namin sana. At the end, less stunting and higher IQ. Dok Tita, may nabanggit din kayo sa inyong mga pananaliksik tungkol sa multiple, what do you call that, micronutrient supplements, yung MMS, na kailangan ibigay sa mga nanay. Ano naman ito? Libre ba ito? Covered ba ito ng PhilHealth at iba pa? Kasi di ba sabi nyo nga, yung first 1,000 days, habang nasa sinapupunan pa si baby, ay kailangan maalagaan na siya. At syempre, itong MMS o micronutrient supplements ay makakatulong kasi nandyan na yung iba't ibang minerals and vitamins na kailangan ng nanay at kailangan din ng fetus. Ang sinasabi kasi dito, meron na siyang 15 vitamins, ano? Meron na siyang vitamin A, D, E, C, thiamine, riboflavin, at iba pa. Oo, ito ba ay ibinibigay na? Kasama na ba ito sa PhilHealth? Na ibinibigay na ba ito sa mga nanay? Kaya lang supplement siya, no? Kaya baka mahirap. Ano yung masasabi ninyo dito, Doc Tita? Actually, I got this information during a DOH meeting na parang hindi na nila pinopromote yung, kasi di ba ngayon iron and folic acid lang yung binibigay. Nakita nila kung multiple micronutrient supplements, so aside from iron and folic acid, may mga vitamins pang iba, nakita nila mas mababa yung risk ng low birth weight. Di ba yan ang ayaw natin? Preterm birth, mas mababa rin. Tapos sa mother side din, parang reduce yung stillbirths kasi that's an important problem also in the Philippines. And ayun, yung outcomes nga ng low birth weight and reduce infant mortality daw. So parang ang gusto ng WHO, MMS na. Instead na IFA. Kasi yung IFA ay ang formulation lang niya ay iron at folic acid. Maalala ko 'yan, no, nung kapanahunan namin. Pero ngayon pala ay kailangan na yung micronutrient supplements na ito at available naman na ito sa ating merkado, Doc Tita. Alam ko available, may commercial preparation siya, pero alam ko ang DOH nag-order din 'yan to give sa health centers. Oo, so kahit pala kasama kasi ito sa preventive and promotive package. So kahit wala kang sakit, kahit hindi siya isang treatment drug, basta nakakatulong siya in the aspect of preventive and promotive, binibigay din ng libre ng ating Department of Health. Kasama siguro yan doon sa nutrition program at Healthy Mother Child program ng Department of Health. Yes.
Okay. At ito yung mga gusto natin moving forward. Meron tayong kalinga, meron tayong kangaroo, at meron din tayong mga monitoring, di ba? Ano itong, ang tawag doon, yung ating mga neurodevelopment, ginagawa, parang minomonitor pa rin ba ninyo ito, Doc Tita? From 0 to 5 years old, yung brain development, yung IQ, etc. Kasi sa tingin ko, kailangan ding i-monitor ito bukod dun sa stunting, no? Yung height difference, increase in height, increase in weight, at reduction in malnutrition. Paano naman yung pag-monitor natin ng IQ? Sige, okay. Actually, dun sa proposal namin, kasama yung IQ testing. But I did a study na, actually sa thesis ko to, na kapag stunted ka ng 2 years old, ano bang IQ mo at 6 years of age? So apparently, this is from our Bulacan study way back. And what we found was that yung mga, teka lang, ang IQ scores natin, I think this is composed of 400 children. IQ scores natin at 6 years old was only 83.7. Parang halos kapare. Ang national IQ natin, 86. Ang sabi kasi nung 1970, 86 na yung IQ. Supposedly, every decade, madadagdagan ng 1 to 2. Pero, dapat mabot na tayo ng 100. Dapat 92 na ganyan. Pero ngayon, 90 plus na dapat. Ngayon, 86 pa rin, no? So, in this study, ang nakitang IQ was 83.1. You have to remember, mas mababa pa sa national IQ, no? Dito. Oo. So, we have to remember, ang average IQ is 90 to 109. 80 to 89 is low average. So, tapos ngayon, ang hinanap namin, kung stunted ka ba, ano ba yung mga IQ? So, ang nakita, ang hinanap namin yung low IQ, which is below 80. Kasi yan na yung borderline and extremely low. Ang nakita, kapag no stunting here in the Philippines, 20% will have low IQ. Less than 80, 20%. Kung stunted ka at 2 years old, pero parang nakarecover ka ng 6 years old, 30% low IQ. Ngayon, kung stunted ka at 6 years old, hindi ka stunted at 2 years old, late stunting also affects pala 40%. Tapos mas mataas pa ang late stunting, ang epekto ng late stunting baka sa kasi IQ. nag-uumpisa na silang mag-stunt. Tapos ngayon ito, kapag stunted ka 2 years old, stunted ka rin ng 6 years old, 56% o almost 60% low IQ, no? So, importante talaga, well, this just tells us na baka may pag-asa pa. Kasi sabi natin, irreversible neurocognitive outcome kung stunted at 2 years old. Pero dito sa study namin, nakita namin na baka may pag-asa pa, pwede pang ipa-recover from from low IQ. Pero as is, kung stunted ka ng 2 years old, 30% na ang chance na low IQ ka. Lalo na pag 2 years old, stunted ka. And as well 30%. as 60%. Pero 30%. kung 2 years old, hanggang 6 years old, stunted ka, 60%. 56%. Oo. Kasi may window of opportunity pa between 2 to 6 years old. Stunted ka ng 2 years old, pero pwede ka pang humabol kahit papaano. Kesa yung forever nakalimutan ka na. Stunted ka from 2 to 6. Kaya napakaganda ng ating intervention. Kaya siguro yung sinasabi nyong susunod na proyekto nyo, beyond 1,000 days naman. Kasi yung 0 to 2 years old, yan na yung first 1,000 days. Beyond 1,000 days, may pag-asa pa, Cindy. Yun yung tinatawag na next 1,000 days. Sa Australia, ginagawa na yan. Pero I think here in the Philippines, we really want to focus
Parang implement natin yung Opo. first 1,000 days. So, ayan, sana mas ma-discuss pa po natin yung beyond 1,000 days. Ano? And next time po, Doc, imbitahan ka po namin ulit para po i-discuss yan. Sayang po dahil kulang po ang ating oras para po ma-discuss pa po ito. No? Pero maraming salamat po, Dr. Esther Lita Uy, sa pakikisama po sa amin. No? Maraming salamat din po sa mga naglaan ng oras nila sa pakikinig. Mahan niyo po ulit kami ni Dr. Jinky sa susunod po na episode. Manatili pong nakasubaybay para sa ating pong next episode kung saan ang kalusugan mo, ang kalusugan nating lahat ay responsibilidad ng bayan. Oo, tama ka, no? Doc Tita, maraming salamat. At napag-usapan natin tong first 1,000 days, kalusugan at nutrition ng nanay at ng sanggol. At sa susunod na ating panayam, pag-uusapan siguro natin pa yung ibang, no? Yung beyond the first 1,000 days. Maraming salamat dito sa DZUP 1602 Health Republic. Kasali ka. Health Republic.